Magandang araw. Kamusta po kayo? Nais ko lamang po magpasalamat sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Welcome sa Dear Ate Len. Ako si Leo, 27 years old. Na-assign ako sa school bilang bagong utility staff. Di ko inaasahan, may mga kakaibang mangyayari sa buhay ko. Pagpasok ko sa trabaho, una kong napansin si Ma'am Ina. Hindi siya kasing kulit ng ibang guro. Tahimik lang ito. Laging maayos ang suot. Pero medyo nakakaakit tignan. Hindi siya suplada. Pero hindi rin siya sobrang bait. Leo, pakilinis lang tong faculty room ha. Ulos ng head janitor ko isang araw. Opo, sir. Pagpasok ko sa faculty room, nandoon si Ma'am Ina. Mag-isa. Nakaupo sa dulo ng lamesa. May hawak na lesson plan. Ma'am. Good afternoon po. Maglilinis lang po sana ako. Tumango siya. Sige, pasok ka. Alanganin ako nung una. Pero habang nagwawalis ako, pansin kong sumisimple siyang tumingin sa akin. Yung parang hindi sadya. Pero maya't maya siyang sumusulyap sa akin. Bago ka lang dito, no? Tanong niya. Ay, opo ma'am. Mag-1 week pa lang po. Saan ka galing? Nag-contraction po ako dati. Pero umalis na po ako dun. Sobrang layo po kasi. Kaya dito po muna ako. Mahirap ang contraction. Hindi kagaya dito. Biro nito, sabay ngiti. Hindi ako agad nakareact. Pero ramdam ko, hindi lang yon basta biro. Mula nun, madalas na kami nagkakasalubong. Di ko sinasadya, pero parang laging may timing. Isang araw, naabutan ko siyang nabubuhat ng mga box, papuntang storage room. Ma'am, ako na po dyan. Sigurado ka? Mabigat to ah. Okay lang po. Saan ko po ilalagay? Sa dulo, yung may kwarto sa bandang likod. Yung luma ng storage, may susi naman ako dito. Sinundan ko siya. Dala ko ang 2 box. Dumaan kami sa likod ng stage. Tahimik na part ng school. Parang walang dumadaan. Pagbukas niya ng storage room, may kakaibang amoy ito. Lumang kahoy at alikabok. Pero may isang amoy na sobrang bango. At pabango yon ni Ma'am Ina. Dito mo na lang muna ilagay, sabi niya. Pagkababa ko ng box, bigla naman nawala ng kuryente. Leo, hawak mo phone mo? Opo ma'am. At binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko. Sa loob, may lumang lamesa, ilang silya, at tambak na papel. Sapat lang para makaupo kami. Sarap dito, no? Sabi niya. Tahimik, parang wala sa school. Opo, medyo nakakatakot lang po. Hindi naman ako nakakatakot, diba? Tumingin siya sa akin. Isang dangkal lang ang layo namin, sapat para maramdaman ko ang init ng hininga niya. Hindi po kayo nakakatakot? Ang ganda mo nga po eh. Napakagat labi siya sa sinabi ko. Bolero ka pala. Hindi naman po. Leo? Ma'am, may asawa na ako. Talaga po? Sayang naman. Crush pa naman kita. Pero alam mo Leo, gusto kong maramdaman na babae lang ako. Hindi guro. Hindi asawa. Hindi ako agad nakasagot. Nilapit niya ang kamay niya sa pisngi ko. Nang dahan-dahan. Walang pilit. Pero may ibig siyang sabihin. Kung may mangyari man dito sa atin lang yon, sabi niya. Hindi ko alam kung ako ang lumapit o siya. Pero bigla na lang, nagkalapit ang mukha namin. 1 pulgada lang ang pagitan ng labi niya sa labi ko. Hindi pa kami naghahalikan,
pero ramdam kong pareho kaming humihinga ng mabilis. Ayaw mo ba? Bulong niya. Ma'am, baka mahuli tayo. Hindi yan, sabi niya. Pero bago pa ako gumalaw, narinig namin ang yabag ng sapatos sa labas. Agad siyang umatras. Next time na lang, sabi niya. Naglakad siya paalis. Iniwang nakabukas ang pinto ng storage. Ako naman, naiwan sa dilim. Hawak ang dibdib kong kumakabog sa kaba. Mula nung gabing yon sa storage room, hindi na kami nag-usap ni ma'am. Pero nagkakasalubong kami. Tinginan lang, pero ramdam kong pareho naming inaabangan ang susunod na pagkakataon. Isang hapon, pauwi na halos lahat. Walang klase kinabukasan. May faculty meeting sa kabilang building, pero ako lang naiwan sa main building para maglinis. Nasa hallway ako nang bigla siyang lumabas sa pinto ng faculty room. Leo, halika. Yes ma'am, bakit po? Busy ka pa? Di naman po. Bakit po? Halika, tulungan mo muna ako saglit sa storage. Nung pakasabi niya noon, para akong binuhusan ng malamig, pero may halong init. Parang hinihila niya ako. Sumunod ako. Pareho naming alam kung anong silid ang tinutukoy niya. Pagpasok namin, siya na mismo ang nagsara ng pinto. Pinatay ang ilaw. Kami na lang ulit. Sa gitna ng kahoy, alikabok, at katahimikan. Nakakatakot pa rin ba? Tanong niya habang naglalakad sa loob. Hindi po. Bakit? Tanong niya. Kasi andito ka. Ngumiti siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Napasandal ako sa lamesa. Leo. Ma'am? Ina na lang. Bakit? Namiss mo ba ako? Syempre naman po. Hindi ko na nga po kayo makalimutan eh. Hinapos niya ang dibdib ko. Marahan. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Pigil na pigil ako sa iyo nung nakaraan. Ganon din ako, Ina. Pero ngayon, huwag na natin pigilan. Hinawakan ko ang bewang niya. Lumapit siya sa akin at doon na naglapat ang labi namin. Mainit, mabagal, dama ang isa't isa. Hindi minadali. Yung tipo ng halik na parang may laman ang bawat segundo. Hinila niya ang kamay ko. Ipinatong sa balikat niya. Siya mismo ang gumabay sa bawat galaw ko. Tila gustong iparamdam na kahit isang gabi lang, siya'y babae rin na kayang mahalin. Hindi lang igalang. Naisip mo ba ito dati? Bulong niya habang lumalapat ang pisngi niya sa leeg ko. Hindi ko inakalang mangyayari, pero pinangarap ko. Sabi ko nang pabulong. Hinila niya ako palapit sa dingding. Hinubad niya ang cardigan niya. Suot pa rin ang blouse, pero unti-unting bumubuka ang botones. Wala na tayong oras, pero kahit saglit lang, sabi nito. Naghalo ang init ng katawan namin sa loob ng kwarto. Marahang lumapat ang mga katawan namin. Sabay ang mabilis sa tibok ng puso. Hindi kami nagmadali. Pero sapat ang sandaling yun para tapusin namin ang nangyari. Pagkatapos, nakaupo siya sa lumat na alikabok na lamesa. Ako, nakatayo sa harap niya. Leo, hindi ko alam kung tama pa to, pero totoo to, sabi niya. Yun nga ang mas mahirap eh. Tumungo siya. Inayos ang blouse niya. Ako naman, tinulungan siyang isara ang botones. Nagkatinginan kami. Walang makakaalam nito, Leo. Bulong niya. Kahit kailan, paano kung gusto kong hindi itago? Hindi pwede. Hindi pwedeng malaman ng asawa ko. Sabay halik niya sa pisngi ko. Dahan-dahan siyang lumabas ng storage room. 2 linggo ang lumipas. Walang text, walang tawag. Tuwing nakakasalubong ko si Ina sa hallway, parang normal ang lahat. Good morning, Leo.
Good morning, ma'am. Pero sa bawat tingin, sa bawat takbang palayo, ramdam ko may iniipit kaming dalawa. Isang Biyernes, bago magsara ang school, para sa same break, pinatawag ako ng head janitor para linisin ang likod ng gym. Tapat ng lumang storage. Pagdating ko doon, nakita ko si Ina. Nakaupo sa lumat kalawanging bakal. Hindi kami agad nagsalita. Break na ang klase. Wala nang estudyante. Wala nang guro. Sabi niya, habang pinapaikot ang susi sa daliri. Tahimik lang akong nagkatinginan kami. Lumapit siya, binuksan ang storage room. Pumasok kaming dalawa. Pagsara ng pinto, saglit siyang napasandal sa pader. Hindi ko alam kung lalayo siya o lalapit sa akin. Leo, mahinang bulong niya. Po, bakit po? Namiss mo rin po ba ako? Tumango siya. Sa halip na magsalita, nilapitan niya ako. Walang halik, walang yakap, nakatingin lang siya sa mata ko. At itinulak ako sa lamesa. Sorry, sabi niya. Pero hindi ko na kayang pigilan. Huwag mo na pigilan, sabi ko. Naghalikan kami. Yung halik na hindi lang dahil sa libog, kundi dahil sa pananabik. Yung bawat hawak sa bewang, sa batok, sa pisngi. Parang sinasabing, sana huling beses na to, pero baka hindi rin. Hinubad niya ang kardigan niya. Sabay, isinara ang ilaw ng cellphone. Madilim, tahimik, pero puno ng ingay ang damdamin naming dalawa. Sa bawat pagdampin ng labi niya sa balat ko, sa bawat buntong hiningang pinipigil, ramdam ko, hindi lang katawan ang nagsasalita. Pagkatapos, pareho kami nakahiga sa luma at maalikabok na sahig. Nakatingin kami sa kisame. Leo, kung hindi ako kasal, siguro tayo. Bulong niya. Pero kailangan ko nang umalis. Dugtong pa niya. Napaupo ako. Saan ka pupunta? Sa Cagayan. May branch ang school doon. Tinanggap ko na. Kailangan kong malayo sa sarili kong kahinaan. Hindi ako agad nakapagsalita. Minahal kita kahit mali. Dagdag pa niya. Hindi mo ako minahal dahil gusto mong isirain ang buhay mo. Minahal mo ako kasi ramdam mong buo ka. Tumulo ang luha niya at ngayon kailangan kong buuin ulit ang sarili ko ng mag-isa. Tumayo siya, inayos ang blouse niya. Lumapit siya sa akin at humalik ulit sa labi ko. Leo, salamat sa pagmamahal, sa respeto, sa katahimikan. Ako dapat ang magpasalamat, Ina. Kasi tinanggap mo akong totoo, kahit bawal. Pagbukas ng pinto, hindi na siya lumingon pa. 2 taon ang lumipas at wala na ako sa school. Nasa QC na ako ngayon. Nasa isang mall na ako nagtatrabaho. Simple lang ang buhay, tahimik, pero sa bawat malakas na ulan, sa bawat silid na walang tao, bumabalik ang alaala na nangyari sa aming dalawa. Hindi ko na siya nakita ulit. Wala ring message, pero sa puso ko, hindi nagsara ang pintuang yon. Nakaawang lang, sapat para maalala kong minsay ay isang babae na naging bahagi ng pagkatao ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung may nais po kayong ibahaging kwento, ipadala lamang po dito sa Dear Ate Len.